kayong ganitong halaman sa inyong bahay o bakuran? Ang mga berdeng dahon nito malalapad at salit-salit na may mga puting spot o tuldok. Maganda pang decor sa loob ng sala at saka mabilis lumago yung dahon. Hindi kailangan siyang tubigan na marami. Paano kung sabihin namin sa inyong ang halamang ito ang dahilan kung bakit ang kamay ng ilan nangati, namula at nagtubig-tubig pa? Ang halamang ito rin ang salarin kung bakit namatay ang isang aso. Anong deadly halaman ba ito? Mga halaman ang pampawala ng stress ng ating mga plantito at plantita. Pero sa Bulacan, may halaman na ikina-stress ng isang ginang. Dahil daw kasi sa dagta ng kanyang halaman, ang kanyang kamay namaga, nagsugat-sugat at nagtubig-tubig pa. Dito sa Bulacan, nakatira ang ginang na nangati, namula at nagtubig-tubig ang kamay. Dahil sa halamang ito, ang biktima itago natin sa pangalang Nelia. Ang mister at anak niya ang nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanilang mukha. Kasi nung paggising namin ng umaga, pansin niya yung tanim niyang ito, nasa isang paso, naputol ang aso, nginat-ngat. Pinag-chat niya at inilagay dito sa may mga pasupang iba dahil ang hinaya nga siya sa halaman. Matapos daw nahawakan ng dagta ng halaman, ang mga kamay ni Nelia, unti-unti na raw namula. Ang una kasi Makati na mahapdi na, hanggang sa nagtubig na. Una, pinabayaan niya, nasabi niya parang nahigad, pero hindi higad eh. Kaya isinugod siya sa ospital. Severe irritant contact dermatitis. Once it gets in contact with your skin, you can react to it very strongly. So yung pasyente natin talagang very strong ang reaction niya. Sabi nung doktor, dermatitis daw. Pero i-refer niya kami sa infectious diseases specialist para malaman kung ano talaga yung pwedeng mag-cause ng blister sa kamay niya. Hindi inakala ni Nelia na ito ang sasapitin niya, lalo't isa raw siya talagang certified plantita. Kinakantahan niya yung mga halaman, umaga pa lang nidiligan niya. Kung saan siya pupunta sa mga anak ko, palaging bili na yung tanim ko, pakisikaso mo, tignan mo dyan, diligan mo pag tag-init. Ang halamang ito raw ang pinaka-espesyal pa man din kay Nelia. Matagal na siya na alaga ng nanay ko. Niregalo sa kanya nung kapitbahay namin. Nagkataon lang na yung halaman pa, yung hobby niya pa yung naging rason kung bakit siya nasugod sa ospital. Nag-alaga ka ng isang tao, yung pala ahas. Hasardo siya pag oras na ginalaw mo siya. Nakakatakot na kasi baka mamaya yung alaga kong bata baka maandeng kaya parang gusto ko na nga rin tanggalin. Ang salarin, ang halamang Dieffenbachia, na kilala rin sa tawag na dumb cane plant. Yung Dieffenbachia ay miyembro ng aroid family. Yun yung pamilya ng mga gabi. Hindi naman ito native plant eh. Galing ito sa tropical America. Ang dagta nito, napakabagsik. Meron ding needle-shaped calcium oxalate crystals o raphides na kaya namang pumunit at mag-irritate sa tissues ng bibig at mata. Yung calcium oxalates ay parang mga malilit na karayom. If it comes into contact sa balat, magkakaroon ng welting o pantal. If it comes into contact sa dila, mamamaga. Mabablock yung passageway ng hangin. Kaya nga tinawag sila na dumb cane sa English kasi if you put this inside your mouth, hindi ka makakapagsalita. Magkakaroon ng pamamaga sa mata due to irritation. Possible yung temporary blindness. Si Faye, nung minsan namang punasan ng alikabok sa dahon ng alaga niyang dumb cane plant, kanyang kamay nalagyan din ng katas o dagta nito. Kaya ang kanyang palad nangati rin at namula. Tusok-tusok, para siyang maliliit na tinik or needle. Parang napaso yung itsura niya. Sinabunan ko siya, hinugasan ko lang yung kamay ko ng paulit-ulit. Makalipas ang 24 oras, humupa ang pamumula ng kanyang palad. Hugasan mo ng mabuti yung area na nag-get in contact with it. You can apply cold compress or ice para medyo maibisan yung hapdi. Dali mo na kagad sa doktor sa emergency, lalo na kung na-swallow. Ang fur baby naman ni Veronica na si Kenny, minsan daw nginat-ngat ang display nilang dumb cane plant sa bahay. Pagka-uwi namin, early afternoon, nakita namin si Kenny nasa tabi ng plant. Tapos yung backia, torn in half na siya. Sa bibig ni Kenny, merong mga obvious bits and pieces, yung maliliit na pieces, yung galing sa stalk, tsaka yung sap
nung plant mismo. Kaya ang bibig ng aso nairita at namaga. He had the irritation and the poison kasi sobrang magang-maga na yung mouth niya. Maliban sa panghihina, si Kenny uhaw na uhaw din daw. Kaya pinainom nila ito ng tubig gamit ang hiringgilya. At that time, walang nangyari. Plano pa raw sana nilang dalhin si Kenny sa veterinarian. Pero nahuli na ang lahat. Sobrang mahirap siya para sa akin, knowing na wala akong nagawa para sa pet ko. Kenny was very precious kasi siya yung first pet namin as a couple. Ang only regret ko lang at that time is if only meron akong knowledge or if only nalaman ko agad or nalaman ko beforehand na yung plant pala na yun is toxic para sa pet ko, then sana di ko na siya nilagay doon malapit sa plant na yun. Halimbawa, naka-ingest ng dagta ng Dieffenbachia na something na more acidic, like halimbawa kalamansi o kaya lemon juice para matunaw yung mga matitirang calcium oxalates sa lalamunan. Sa sobrang sama ng loob ni Veronica, Yung lahat talagang nakahilera na nasa harap. Kinuha namin siya tapos sinunog namin siya sa likod kasi parang devastated ako noon. Traumatic siya na experience para sa akin. Kenny! Message ko kay Kenny, sana happy ka sa heaven. And then, we did it. Naka-raise tayo ng awareness tungkol sa nangyari sa'yo. Yung bad na nangyari sa'yo is makakatulong sa mga future fur babies. Para sa mga halaman na may mga dagta, ilalayo ninyo doon sa mga daanan ng tao para hindi mababali ang sanga o kaya ang dahon para walang accidental na brushing off o pagdikit doon sa dagta. Kung halimbawang puputulin ninyo yung dahon o kaya yung stem, mag-gloves kayo. May mga tao na very sensitive sa calcium oxalate crystals. Walang lason yun, irritant lang. Hindi talaga yung dam kayo pumatay, kundi yung pamamaga. titigan pong maigi ang halamang ito dahil ang inakalang hamak na halaman lang, pwede kayong ipahamak. Gusto ko yung tight shot, ha? For today's video, pag-usapan natin ang paboritong i-content ngayon. Cheesier, crunchier, all in one bite. Ang paggawa ng food vlogs at reaction videos sa mga pagkain. This is really nice in terms of texture. Ang lambot. Actually, it's airy and floppy at the same time. Ang food vlogger na si Chewy, noon pa man daw, hilig na ang Indian foods. I'm a fan of Indian food. Time to time talaga kumakain ako sa mga Indian restaurants dito sa Pilipinas. Kaya nitong Agosto, lumipad siya pa India. Curry flavor niya. Crazy as in, airport pa lang, kumakapit yung init tsaka lagkit ng hangin sa balat mo. Tapos ang ingay. Ang magandang araw, nandito pa rin sa Delhi, India. Gigil lahat ng busina dito. Pero heaven naman daw para sa kanya ang kanyang mga dinatnan at tinikman na street foods. Gaya ng chole bature o piniritong tinapay na may masala sauce. Wow, ang sarap. Chicken changiansi na iniluto pa sa napakalaking kawali. Sobrang init ngayon. Feel ko, katabi ko yung araw. Look at this giant jacuzzi ng chicken changensi. At ang pan kung saan ang spices, prutas at asukal na binalot sa betel leaf o dahon ng nganga, sinisindihan muna bago kainin. Susubuan ako ng apoy. Pero ang pinakapaborito ni Chewy, ang bite-sized snack na kung tawagin, panipuri. It's like explosion of flavor sa bibig mo. Ang liit lang yan pero boom talaga. So yung memorable sa akin, mas spice, ma-mentol na may halong crunchiness texture. Tapos yung sabaw kasi nun ay mabango. Kung i-rate ko yung Indian street food from 1 to 10, i-rate ko ng 20. Ganon siya ka-explosive, kakaiba. Gayunman, ang Indian cuisine para kay Chewy para talaga sa mga matatapang. Maliban kasi sa sandamuka lang inilalagay na spices, ang ilan sa mga nilantakan niya, katulad din ng ilang mga pagkaing Pilipino, kinakamay talaga habang inihahanda. Yung 100% ng pagkain dumapo sa kamay niya. Para sa mga Indiano, ang paggamit ng kamay sa pagluluto at pagkain ay pamamaraan ng
pakikipag-ugnayan na naghahanda ng pagkain, mas nararamdaman mo no, yung feel, yung vibe nung inihahalo mong ingredients doon sa niluluto mo. At lastly, syempre, sa pagiging practical. Yung paggamit kasi ng utensils, very western ito. May mga bahagi sa India na hindi ganun kayaman ng komunidad. Ngunit hindi na kailangan pang pumunta ng India para matikman ang authentic Indian food. Katunayan, para na rin kabuting nagsulputan ngayon ang Indian street food sa mga kalsada dito sa Pilipinas. Sa siyudad ng San Fernando, sa Pampanga, matitikman daw ang authentic Indian dish. Ang nagluluto kasi nito, ang Indian national na si Rohit. Si father ko dati, almost 21 years na siya dito. Dinala niya na dito para sa future din namin ma-opportunity. At ang kanila raw mga customer, curious daw talaga kung paano nila pinapasarap ang kanilang pagkain. Pumunta sila sa kitchen, ina-allowed namin. Hygienic naman na pagkabi na mag-ano namin. Kung kunwari, nag-mix kami ng food, hindi kami puro kamay lang dito. Very important po that we follow certain procedures, especially when cleaning our hands. Ang kanilang best seller, chicken biryani. Sikat talaga, na alam ng mga ibang Pinoy. Almost lahat yata ng Pinoy, alam nila, which is chicken biryani. Ito na po yung ating chicken biryani, na mix na po natin ito. Hangad ni Rohit na sa simple niyang negosyo, maisulong ang Indian food sa Pilipinas. Pangarap ko na gugustuhan ng mga ibang Pinoy na Indian food talaga. Cultural relativism, siguro naman lahat ng lahi may aspekto ng cuisine nila na kailangan kamayin mo talaga. Hindi lang sa Asia, no, kahit maging sa Europa. So universal yun. Bawat bansa may kanya-kanyang tradisyon at kultura pagdating sa pagkain. Katulad din sa atin at sa ibang mga bansa kung saan meron talagang mga pagkain o inumin na kinakamay at pinapaapa. Basta ba malinis ang mga gumagawa nito at pasado sa standard. Sa ganitong paraan, hindi lang natin malalasap ang sarap at higit na maunawaan ang isa't isa. World peace! Meron daw Santo Niñong hubad na itinuturing na pampaswerte. Pero ang Arsobispo ng Cebu, hindi sang-ayon dito. Isa ito sa pinakasikat na simbolo ng Kristyanismo para sa maraming Pilipino, ang imahe ni Señor Santo Niño. Viva Pizzillo! Ilan sa mga bersyon nito, Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Fraga, at meron pa ngang Santo Niñong Palaboy o mas kilala sa tawag na Santo Niñong Gala. Pero sa dinami-rami ng mga imahe ni Santo Niño, may isa na kamakailan lang hindi inendorso ni Cebu Archbishop Jose Palma. This is a disclaimer, wa ako ipinitahan ubad nga Senyor Santo Niño. Ang imahe ng Batang Jesus na nasa 1 pulgada lang ang sukat, may suot na korona at hawak na globo. Kita rin pati pribadong parte ng katawan nito. Wala itong saplo, kaya naman ang tawag dito, Santo Niñong hubad. Ngayon nagkaroon ako nito, kahit kailan, hindi niya ako iniwan pagkat ko nagbigay ng swerte sa akin. Mulang nagkaroon ako ng Santo Niñong hubad, palagi ko po dalag-dala kahit saan magpunta. Hindi ko siya tinatanggal sa akin tabi. Ito yung nagdudulot ng swerte. Pero bakit sa probinsya kung saan pa nila ipinagdiriwang ang engranding pista ng imahe ng Batang Jesus, ang Sinulog Festival sa Cebu? Mga hinigugma diya ni Kristo. Ang kanilang mismong arsobispo tutol sa imaheng ito. Sa mga mga kaigsunan, this is a disclaimer, wa ako ipinitahan ubad nga Senyor Santo Niño. Naglibot-libot ang aming team sa mga tindahan ng religious items sa Cebu City. Kapansin-pansin ngang wala na ritong nagtitinda ng Santo Niñong hubad. Wala yan. Pero may nagbibinta niyan, pero wala kami niyan.
Gayunman, nakahanap kami ng ilang aminadong nagtitinda nito noon. Year 2020, nag-start akong magbenta ng Santo Niñong hubad. Mga kalimitang bumibili sa akin is mga turista po sila, mga dayo po. Ang benta niya raw rito, 600 to 750 pesos. Pinaniniwalaan daw kasi ng ilang mga deboto na ang imaheng ito nagbibigay ng proteksyon sa paglalakbay, swerte sa negosyo at trabaho, kahit pa sa love life. Marami siyang binigay na biyaya sa amin. Tsaka hindi kami, kalimitan kaming nagkakasakit, lumago yung negosyo namin. Noon, yung nanay ko nasa sidewalk lang. Ngayon, nakakarenta na siya ng establishment. Ang mga imahe ng Santo Niñong hubad, kinukuha daw ni Ney noon sa supplier na may pwesto rin sa labas ng simbahan. Si Alexis, hindi niya tunay na pangalan. Ang pagkakalam ko dyan, yung Santo Niñong hubad, matagal na yan. Noon yung pumupunta ako doon sa Quiapo, 2006, nandoon na yan. Karamihan sa mga tinitinda ritong Santo Niñong hubad, inaangkat lang daw nila sa Maynila. Dito, sa labas ng simbahan ng Quiapo, nakilala ng aming team si Dante na ang pamilya, isa raw sa mga naunang nagtinda ng Santo Niñong hubad. Hindi pa ako tao, ganito na yung negosyo ng nanay ko. Parang napamana na sa akin ng magulang ko ang pagtitinda ng ganito mga iba't ibang klase ng medalyon tulad na ng Santo Niñong hubad. Sila na rin daw ang gumagawa nito mismo. Ang katawan ng imahen, gawa sa tanso. Matapos tunawin ang tanso, huhulmahin at saka palalamigin. Ang benta ko po dito ay 350. Para raw maging mabisa ang dalang swerte ng Santo Niñong hubad, meron pa raw itong dasal o orasyon. Dapat din daw na lagi itong dala sa pitaka, bulsa o hindi kaya gawing palawit o pendant. Dahil sa negosyong ito, tila swinerte rin daw sila. Nakapagpatayo ng sariling bahay at paggawaan ng mga santo at mga medalyon. Malaking tulong ang naibigay sa aking pamilya ng Santo Niñong hubad. Nagkameron din ako ng konting magagamit na sasakyan. Pero bakit sa kabila ng sinasabing buenas ng ilan nating mga kababayan sa imaheng ito, si Cebu Archbishop Jose Palma nagbabala? Taka nga ako bakit pinagbawal Santo Niño naman yan. Nagsimula raw ito nung nag-viral ang isang commercial video sa Facebook kung saan makikita raw ang isang nagpapakilalang pare na ginamit pang background ang Basilica Menore del Santo Niño para i-endorsong bilhin ang Santo Niñong hubad. Noong October 16, pinagsabi sa akin, "Nako Bishop, nagka-viral yung lumabas sa Facebook na mayroong pari nagbibigay ng image ni Santo Niño na hubad." Kung imo tanawon, bisan ang iyang advertisement, dili maayo. Bingon siya libre pero may shipping fee. Sinabi na, "I blessed that image." No? Sabi ko, nako, hindi maganda to kasi una, hindi naman totoo na ako nag-bless. Disrespectful naman ito sa Santo Niño na yung dito sa Cebu, maganda yung image yung sa kanya. Hubo, huwag naman na parang nililin lang natin yung tao. I-promote po natin, pero huwag sa mga images na parang hindi proper. Fake yan na Santo Niño. Gawa-gawa lang yan ng mga nagbi-business na pangpaswerte. Dapat ipagbawal yan at hindi itangkilikin. Hindi maganda yung dating na parang ginagamit yung image na parang gayuma nga, parang anting-anting na kung may ganito ka, maswerte ka. Iba na yon, parang magic na yon. Hindi yon maganda sa pananampalataya. No? Ours is trust. Ang ini-endorso lang daw nila sa Cebu, imahe ng Santo Niño de Cebu. Kahit sa Bible, alam naman po natin na there are passages na as if nag-discourage to pray, to worship before images. And yet, on the other hand, there are also passages that already use images where people gather and also pray. For the image, yung ating prayer, mas taimtim, mas focused, at mas nag-guide tayo dahil we are in the proper atmosphere with, of course, the image that has been respected and given adoration or veneration for many years.
ang paniniwala sa swerte ay general belief system natin. Ginagawa natin para maging mas konkreto, gusto natin meron tayong nahahawakan. Ang mga religious statues ay hindi naman talaga tinatawag na charm sapagkat ito ay isang religious icon na ginagamit ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman ang charm ang gumagawa ng diskarte sa buhay. Ang gumagawa ng diskarte sa buhay ay tayo. Ang hubad na katotohanan, marami sa atin sa mga imahen iniaasa ang kanilang swerte. Gayong simbahan na mismo ang nagsasabi na ang mga bagay na ito, instrumento lang dapat para patibayin ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi dapat sinasamba, kundi vini-venerate o pinaparangalan. Sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections, may mga kandidatong agaw eksena at nagtrending pa. Okay lang naman yan. Basta ba pag nanalo, tuparin ang inyong mga ipinangako. Kuya, yung bag mo, kuya. Ayoko na mag-aaral! Joke lang po. Siya yung typical bebe boy na pinapano-panood mo sa TikTok. Ice cream? 早上好，中国！现在我要冰淇淋，我喜欢冰淇淋。 Lagi kong sinasabi, kapag sinasabihan akong pogi, confident ako eh. Sa kanyang boy next door looks. At 5 feet 9 inches na height, kayang-kaya niyang lumaban sa rampahan. Pero sa katatapos lang na barangay elections, ang papa ng barangay Kupang ang di umano magpapanalo sa kabataan. Tumakbo bilang SK o Sangguniang Kabataan Chairman, si Ian Papa. I love you, Ian! Chairman Ian, nailam na ako sa'yo! Pero marami ang nagtaas ng kilay. Tanong nga ng isang commenter, honest question, anong credentials mo? Sige nga, lapagan mo. Iyan. Nung high school ako yung naging president ng Supreme Student Government namin. Consistent honor student kasi ako. Elementary, high school, scholar ako sa CSB 100%. Now, gagraduate pa rin tayo with flying colors. Wala man daw sa lahi nila ang politika, ang naka-impluwensya raw sa kanya, ang kanyang ina na staff sa kanilang barangay. Yung mama ko, isa yan sa nagmulat ng mata ko sa pagtulong. Kapag may nakakaawang bata, let's say, ganyan. Lagi niyang sinasabi na maaring ikaw yan, maaring anak niya yun, kaya lagi siyang tumutulong. Si Ian, tinatapos ngayon ang Bachelor of Science in Interior Design. Sa eskwelahan daw nahasa ang kanyang leadership skills bilang miyembro ng iba't ibang student organizations. Nagbukas yung pinto sa akin ng modeling ng social media industry nung pandemic. And from there, doon na lumapit yung mga agency sa akin. Isa nga pong puto. Magkano po yan? 20 po isa. 20. Ito. Masya. At ang baby boy nyo, panalo sa pagka-SK Chairman. Pero ano naman kaya ang programa mo, SK Chairman Ian? Isa sa flagship program ko is to put up a reading facility or a learning hub. Alam kong hindi ako magpapapogi lang dito. Itong pag-upo ko bilang SK Chairman, ito ay form of giving back ko lang sa community ko. Sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections, ang mga kandidato kanya-kanyang paandar. Ang tumakbo nga sa pagkakagawad sa barangay na ito sa Binondo sa Maynila, hindi lang idinikit ang mukha sa kanyang campaign poster. Ang poster na mismo ang isinuot niya. Siya, si Tatit. Wala naman talaga akong planong tumakbo. Nanay tsaka tatay ko na yung kumausap sa akin bakit hindi ko daw subukan, baka sakali kahit papano may maitulong ako sa barangay. Tuwak naman sa personality niya. Nakakatawa naman siya, pero baka hindi siya seryosoin ng tao.
konsepto ng kanyang walking tarpaulin, ginaya raw niya sa pakulo ng social media influencer at komedyanteng si Pipay. Umatan siya dun sa Sparkle Halloween. Naisip ko na gawin siya for the last campaign walk. Pero sa kasamaang palad, si Tatit hindi pinalad. Sayang, ganda-ganda pa naman na itong kagawad na ito, hindi man lang nanalo. Bumawi ka na lang next election. Kana, tanggalin na to. Nakakatawa man daw para sa iba ang gimmick niya, seryoso naman daw siya sa programa niya Sana para sa mga kapwa niya miyembro ng LGBTQIA+ community. I do believe I deserve na magkaroon ng place doon sa 7. Ang platform ko talaga is entertainment and at the same time, yung clean and green. Taray! Pang miss you ang peg! Pero ito ang talagang moment na lakas maka Miss Universe nangyari sa voting precinct sa Coronadal City. Number 7! Sa ikapitong pwesto kasi sa pagka-SK Kagawad, may dalawang nagtay pero isa lang sa kanila ang pwedeng mamuno. Sa mga nagtay, ang magpapasya, toss coin. Ayon sa ating Omnibus Election Code, kapag mayroong nagtay, sinesettle ito sa pamamagitan ng drawing of lot. Ibig sabihin, bunutan. Kaya lang nakagawaan na natin na dinadaan sa toss coin. Ang babaeng nakaitim, pinili ang tails. Siyempre, sa naka-mint green, ang heads. Sino kaya sa kanila ang kokoronahan? Idedeklarang winner. Sangguniang Kabataan number 7! Ang nakaitim sa video, ang trans woman na si Ivana, na feel daw talaga ang holding hands for the moment of truth. Nagpapalitan kami ng kamay kasi nasa kasabihan nga ng Mita Pageant na kapag nasa taas yung kamay mo, ikaw yung mananalo. Nagtapos ng cum laude sa kursong elementary education si Ivana. Kaya kung papalarin, edukasyon daw ang bibigyan niya ng prioridad para sa kanyang constituents. May tinatawag po tayong Padayon Program. It is a series of educational program po na makakatulong sa mga kabataan, of course, na makaahon sa buhay. Ang nakatay naman niya na naka-mint green sa video, si Cristel May na graduating sa kursong nursing. Ang proyekto naman daw ni Cristel May, kung mahahalal, serbisyong medikal. As a student nurse po, mas gusto ko pong magturo about health education. Mag-conduct po tayo ng mga health seminars, medical missions, meron din po ang feeding programs per Purok. Sangguniang Kabataan number 7! At inihagis na nga ng mga tiga-Comelec ang barya. Ang lumabas, tails. Kaya si Ivana ang naluklok sa ikapitong pwesto ng pagiging SK Kagawad. Kahit ano pa man ang mangyari, we will still going to raise those programs sa bigger na stage sa ating SK. You deserve it, girl. Patakbuhin at gawin ang lahat ng plataforma na gusto ninyo na ikakabuti ng ating barangay. Thank you, man! Malaki ang role ng ating mga barangay officials dahil sila ang mukha ng gobyerno sa komunidad. Bahagi din ng responsibility ng mga barangay officials ang maglabas ng mga ordinansa para mapaunlad yung barangay. Sa mga nanalo dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, laging tandaan, huwag daanin lang sa paandaran o papugian o pagandahan sa inyong mga nasasakupan, magsilbi ng tapat. Kumunoy o quicksand? Yun bang akala mong harmless lang na putikan o buhangin? Yun pala, pwede ka nitong lamunin. Ilang dekada na tayong kinikiliti ng mga kwento na ang mga Hapon noong World War II nag-iwan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ng kayamanan. Dito sa bayan ng Victoria sa Oriental Mindoro, ang kayamanan daw ng mga Hapon iniwan nila di umano sa tuktok ng isang bundok. Ang palibot niya na puro malalaking kahoy tapos parang bukid siya dati na may ilog. At ang tuktok
bundok, sakop ng 7 iba't ibang mga lawa kung saan inilubog daw ang mga yaman. Sa pinaniniwalaan nilang tila kumunoy, yun nga lang ang mga lawa. Quicksand o kumunoy. Opo, yung napapanood nyong parang lupa kung saan ang mga aksidente ritong nakatapa, halos na-trap. Banlik nyo na andon na may tubig na pag tumapa ka daw po, lulubog ka. Sa paniniwala po ng mga katutubo, yung kumunoy po talaga may kahiwagaan. May mga treasure nga daw pong inulubog dyan ang mga Hapon. Handa ka bang sumuong sa mga lawa ng putik para lang makuha ang di umano nakalubog ditong yaman? Mula sa barangay Villa Cerveza, nasa 2 oras ang kailangang i-trek bago marating ang lugar. Nakakapagod. Hindi biro ang daan na tinahak ng aming team. Kinailangan pa nilang tumawid ng ilog at bundok. Nandito tayo sa, kung tawagin nila dito, yung Kumunoy. Hanggang narating nila ang nasa 36 na ektaryang lupain na napapalibutan ng mataas na puno at talahib. Ingat lang sa pagtapa dahil sa paghakbang, pwede ka raw ditong lamunin ng tubig. Ito na kasi ang pinakamalaki sa 7 lawa ng pinaniniwalaan nilang kumunoy sa tuktok ng bundok. Halos umabot po ng 30 meters ang lalim po. Dati po siyang tubig, mapagtutungtungan mo siya, halos umuuga siya, umaalon. Kung lalakasan mo nga po yung pagtungtong mo, malulubog yung paa mo. Napakamahiwaga rin daw ng paligid. Sa paniniwala po ng nasa lugar, yung kumunoy po talaga may kahiwagaan. Nanliligaw ho yan. Pag ikaw'y nakapunta dyan at ikaw'y nilagaw, hindi ka na makakalabas, nahirapan ka. Kaya ang ilang mga residente, gaya ni Lola Salome, itinuturing ding sagrado ang lugar na ito. Kami agbarya sa Panginoon Diyos at sa kadang Kumunoy Piklan Piagawik. Nagsasagawa pa raw sila noon ng ritual bago sila mangisda. Humihiyaw kami kung pwedeng mangisda o hindi. Nga sinabi mi na malubog pati kanyang balay lakot tanguna. Pagka ang hiyaw mo ay malakas, pwede. Pero pagka hindi ka sinagot, wala kang mahuhuli. Ang lawak kasi, tahanan din ng mga dambuhalang isda. Nakahuli nga ako kami ng talagyan na baka may 5 kilo yung isa. Ang laki. Nakahuli ko kami dyan ng 2 igat na 7 kilo. Kaya sa tuwing suswertehin, hindi raw nila kinakalimutan ditong mag-atang o mag-alay. Inaalaya namin doon sa malaking batang. O ito ang inyong kabahagi. Si Lexter, ginawa ng kabuhayan ang panguhuli ng isda sa tila lawa ng Kumunoy. Nagsimula po ako pagpunta doon para manghuli ng isda nung kabinataan ko pa po. Ang lasa po kasi ng isda doon, iba po, madilaw po siya eh. Pero ang matagal na raw talagang pinag-uusapang yaman dito, ang pinaniniwalaang nakabaong yaman sa pusod ng tila lawa ng putik. May mga treasure nga daw pong inulubog dyan ang mga Hapon. Panahon ng gera na sila daw hinahabol, hindi na nila madala yung kanilang mga binipit-bit. Inilubog po dyan sa Kumunoy. Yung dumating daw dito ang Hapon, may hila nga daw yung truck yung bulldozer. Pero sa punta doon, idinalas. Yun naman kanyang dala, siguro pinasan, ikinalat din. Hanggang ngayon hindi pa nakakita. Pero kung si Max ang tatanungin, meron daw talaga ritong ginto. Ngunit wala sa ilalim ng lawa, kundi nasa ilalim ng kuweba at lupa. Ang kanila raw kasing lugar, minahan talaga ng ginto. Since nang dumating po ako dito ay meron po. Kaso lang ay parang pagmimina po yung ginawa nila. Ang suspetsa ko, yung sinasabing may Japanese presence sa Mindoro, sa kaisipan ng mga tao, World War II na yan. Noong dumating yung mga Hapones dito sa Pilipinas, lalo na si General Tomoyuki Yamashita, meron daw siyang daladalang mga treasures na kinuha mula sa iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kumalat tong balitang ito even after the war, naging hilig na ikwento ng mga treasure hunter. Ang lugar, binisita ng mga taga City Environment
Environment and Natural Resources Office ng Bayan ng Victoria. At matapos nila itong siyasatin, gusto nilang linawin na ang tila lawa ng putik hindi raw talaga kumunoy, kundi peatland o swampland. Ang peatland ay isang waterlogged or saturated ng tubig. Habang tumatakbo ang panahon, nalalagyan siya ng mga remains galing sa mga dead trees, mga branches and whatever na nabubuo, na siyang nabubulok na tumatabon. Ito ay nagiging mga organic materials na kalaunan ay tutubuan din ng mga damo. Ang quicksand naman ay nabuo dahil may butas na napunuan ng buhangin na pag nadating ng tubig, bumababa. Pero actually ang peatland ay tinatawag din kumunoy ng mga lokal na tao dito. Hindi naman totoo na pag lumubog ka sa kumunoy ay hihilahin ka pababa hanggang ikaw ay lumubog na kakainin ka ng lupa. Kumunoy ito, kung hindi ko pasiksigin, hindi siya lulubog. Kung aahon ka naman, ganun-ganun mo lang paa mo para mas madali kang makaahon. Yan po ang katotohanan sa kumunoy. Ang unang-unang gagawin, huwag magpapanik. Kasi pag nagpanik ka kung ano ng galaw ang gagawin mo, at that will tend to submerge you even more deeper. Just relax, kumaangat mo paa mo, unti-unti mo angat, at yung katawan mo naman, unti-unti ka lumuta, meaning humiga sa ibabaw ng kumunoy. Pag ganyan, makakahinga ka at eventually makakasurvive ka. Samantala, para makatulong sa turismo, ang pamunuan ng Barangay Villa Cerveza at ang lokal na pamahalaan ng Victoria, planong i-develop itong tourist spot. Plano namin gawin ay yung ATV na kung saan ang kumunoy po kasi ay pwedeng madaanan yung gilid niya. Then plano rin po ng barangay na lagyan po ito ng mga cottage or kubo or bangka na kung saan ay maging patok po sa atin pong mga bibisita sa lugar. Pagtulong namin sa barangay ay ayusin namin yung kalsada para na sa ganon, more accessible sa mga turista. Actually, safe naman kasi natanong namin yung mga nangingisda doon, parang yung balsa lang ng saging ang ginagamit nila. Maaring may putik din siya, pero hindi naman siya yung kumunoy na pagka pumunta ka ron, kinakain ka pa ilalim. Okay naman siguro, dagdag income kasi ng barangay. Huwag naman sanang sirain ng kalikasan. Sana nga ang buhay ng marami nating mga kababayan, lalo na sa pinakaliblib na mga bayan-bayan, makaahon din sa kumunoy ng kahirapan. May inagawan ng cellphone na rumesbak. Tinangay naman yung susi ng motor ng mga nagnakaw ng kanyang cellphone. Plot twist ito na talaga namang kakaiba. Kanino kaya papanig ang batas? Kung ang ibang ninakawan ng cellphone, nagsisisigaw na lang o nanigas na sa takot, ang lalaking ito hindi naman nagpatalo. Bilang ganti, pinuntirya naman niya ang susi ng motor ng mga nagnakaw sa kanya. Ang pulis tuloy nawindang sa plot twist ng krimeng ito. Napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Ang kulit, abonado pa yung snatcher. Kailangan talaga laging listo. Nakakatawa, parang nag-swap sila. Marahil nakakatawa para sa iba ang napakapambihirang pangyayaring ito. Pero seryoso itong kaso. Tinangayan ng cellphone si Mark Russell at ang krimen nangyari sa tulay na ito ng Alido sa Las Piñas City umaga nitong October 29. Pumunta ako ng tindahan. Hanggang may lumapit sa kanyang lalaking nakamotor. Naka-helmet po kasi siya. Sabi sa akin, gusto mo ba ng babae, boy? Sabi ko po, ayoko. Pero hindi raw siya tinantanan nito. Sunod na ipinarada ng lalaki ang motor nito sa tulay at saka siya binalikan. Sa pagkakataong ito, may kasakasama na itong isa pang lalaki. Medyo maitim tapos medyo mabambok tapos payat. Natakot rin po ako na saksakin ako. Hanggang sa... Nabloot yung cellphone ko. Binubuksan nila yung case, sinukuha nila yung pera. Sa 900 lang ako. Nahirap po ako ibigay basta-basta sa cellphone ko. Siyempre po, 10K na po yata yun. Ginagamit ko po sa pag-aaral at sa trabaho. Pinandar po ng lalaki yung motor, tapos doon po siya nagabang na umangkas na yung kasama niya. Sa tangkang mabawi ang kanyang cellphone, sinundan ni Mark ang mga suspect. Napansin ko po yung susi na madali lang kunin. Hinata ko na yung susi.
ang mga suspect nakipagnegosasyon. Sabi kasi nila sa akin, balik mo na lang yung susi para hindi ka mapahamak. Sabi ko naman pa sa nila, balik nyo rin sa akin yung cellphone ko. Pero dahil ayaw daw ibalik ng mga suspect ang kanyang cellphone, si Mark Russell umiskapo. Dala ang itinakbo niyang susi ng motor. Hanggang isang babae parawang lumapit sa kanya. Sabi niya sa akin, ibigay ko na lang yung susi para hindi lang daw masaktan. Sa tingin ko po, kasabwat siya. Hindi lang kami nagagawa ng susi. Nabol ako niya, hanggang dyan. Na-trauma po kasi hindi na masyadong lumalabas ang bahay. Para po sa kaligtasan. Ang insidente, agad inireport ni Mark Russell sa mga otoridad. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung snatcher. Abang naagaw naman niya yung susi, yan po ang problema ngayon. Tinatapak namin ngayon. So, napakapambihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Ang ganitong modus, tinatawag daw na alok-aliw hold-up. Sinamahan kagad siya ng mga personnel ng substation to. Kasama si Mark Russell, agad binalikan ng mga pulis ang crime scene. At doon, nakita nilang may naiwan ngang motor. Sinubukan nilang gamitin yung susi, umandar. Ito po yung motor na ginamit ng mga suspect sa pang-hold up. Nagkakahalaga ng 75,000 more or less. Sinik ng mga pulis kung ano yung mga laman sa loob ng compartment box. Mayroong nakitang ID. May pangalan ng isang tao at address niya nakalagay na rin doon. Agad tinunton ang nasa ID. Sir, tanong lang namin kung may kilala po ba kayo dito na wala po. Tanong lang namin kung may kilala po kayo na or taga dito. Hanggang sa nakaharap na nila ang taong ito. Sino siya at ano ang kaugnayan niya sa snatching incident? Sobrang babala po kasi nakabalikan niya ako. Ang babaeng lumapit naman kay Mark Russell pagkatangay niya ng susi. Natuntun din namin. Wala po akong alam din talaga. Hindi ko po alam. Sabi niya sa akin, ibigay ko na lang yung susi para hindi lang daw masaktan. Ang malaking tanong ngayon, may pananagutan din ba si Mark Russell sa batas matapos niyang itakbo ang susi ng motor ng mga tumangay ng kanyang cellphone? Dito sa mga pangyayari, malinaw naman na ang mga susi ng kasagutan sa pambihirang kasong ito ng nakawan. Yan po ang problema ngayon. Tinatapak namin ngayon. Susunod na. Binata sa Las Piñas na ninakawan ng cellphone. Romesbak at tinangay naman ang susi ng motor ng mga snatcher. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung snatcher. Abang naagaw naman niya yung susi. Ang mga pulis may na-recover na ID sa compartment ng naiwang motor. Pagdating namin doon, nalaman namin na yung nasa litrato na yon sa ID, matagal ng patay. Pero nahanap din nila ang kasalukuyang may-ari ng gagamitin sanang getaway vehicle, si alias Bernie, anak ng lalaking nasa ID. Namatay po siya noong 2020. Pinamana po sa akin ng papa ko, yung motor. Paglilinaw ni Bernie, wala po akong kinalaman sa krimen. Hiniram lang daw kasi sa kanyang motor ng isa niyang kaibigang tago natin sa pangalan Manuel. Natatakot po akong tanggihan siya dahil po kilala ko po pagkatao niya. Sikat na po yan na delegadong tao po. Hanggang nabalitaan niyang nangyari. Galit na galit po ako, tapos nahihiya ako. Ginamit niya po sa kasamaan yung motor. Pero nasaan na nga ba si Manuel? Wala na po kaming ugnayan. Samantala, ang babaeng lumapit kay Mark Russell nung araw na nakatakas siya bit-bit ang susi ng motor na pinaghinalaan ni Mark Russell na kasabwat ng mga kawatan. Nahanap din ang aming team, si Rose, hindi niya tunay na pangalan. May connection nga ba siya sa mga suspect? Yung isang naka-jersey po, dati ko po yung ex. Naawa lang po kasi ako. Hindi ko rin alam bakit nangyari gano'n.
Si Rose may gusto lang ding linawin kay Mark Russell. Kuya, kung ako po yung talagang iniisip niyo na kasabot po ako, hindi po totoo yun. Kaya po kayo nilapitan. Kasi po nag-alala rin ako, nag-concern lang ako kasi may anak din ako. Ang PNP patuloy naman sa paghahanap kay Manuel at sa isa pa nitong kasama. Prepared namin yung kasong robbery hold-up dahil sa may threat at saka intimidation silang ginawa doon sa ating biktima. Ang pagkakakulong po niyan is 12 years and one dito 20 years. If ever naman po may makakilala sa mga suspect na to, pare po sila makipag-ugnayan sa Las Piñas Police. Sa batas kasi natin, ang theft, ang isang elemento nito, yung intention mo na kunin yung bagay para sa sarili mo. Dito sa mga pangyayari, malinaw naman na walang intent to gain yung biktima. Kinuha niya yung susi para hindi makatakas yung mga nagnakaw sa kanya at dumiretso pa nga siya dun sa polis. Kung walang intent to gain, hindi masasabing kasalanan siya ng theft. Hanggat maaari sana, pag hinablot, huwag nyo nang habulin actually. Kasi pag hinablot, baka mamaya may kutsilyo, may barel, baka masaktan pa kayo. Pero kung sakasakaling nakaramdam kayo ng confidence, mapoprotektahan nyo yung sarili nyo, ito yung pwede nyong gawin. Paghablot ng cellphone, hawak agad sa wrist kung saan yung relos. Pull the wrist to your hip. Stand up and then gouge the eyes. Pwede mo na ibaba yung katawan by putting your forearm or placing your forearm on top of the elbow. Samantala, para may magamit pa ring cellphone si Mark Russell sa kanyang trabaho at pag-aaral, niregaluhan siya ng aming team ng bagong cellphone. Salamat po sa KNJS. Magamit po siya sa pag-aaral at saka sa work. Ngayon, umaasa si Mark Russell na hindi na lang digital ang karma, ika nga, pati na rin sana hustisya. Sana po mahuli na yung suspect para hindi na po siya makaperwisyo ng tao at saka hindi niya na magawa. Dahil sa kasikatan ng basketball sa Pilipinas, marami sa players naging celebrity na. Ang iba nga, instant heartthrob. Kagaya ng isa sa mga tinitilian sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Chinito, maputi at matangkad. 6 feet 3 inches. Siya ang power forward ng Colegio de San Juan de Letran Squires. Ang 19 anyos na si Jashly De Leon. Ang binata, pinagkaguluhan at dinumog ng kanyang fans kamakailan sa isang liga sa Barangay Muzon, Angono, Rizal. Viral video po mababuhok ko. Kaya lang po kailangan po sa school po namin, kailangan magpakalbo. Nagulat na lang din po ako pag gising ko. Ang dami na po nagtatag sa akin. Siyempre, sobrang saya ako din kasi daming sumusuporta sa akin. Ginaganaan po ako pag madaming cheer, ganun. Parang nakakatuwa lang po. Gayunman si Jashly, mahiyain daw talaga. Madalas daw kasi siya noong mabuli. Mapayat daw ako, malambot, puro gwapo lang daw. Nag-training lang po ako, pati hindi ko po sila pinapansin. 7 taong gulang lang daw si Jashly nung nahilig sa basketball. Ang kanyang nagsilbing coach, ang kanyang daddy Jason. Siya lagi nagbibigay sa akin advice ko. Pag may mali ako, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Sundin niyo lang yung pangarap niyo kung saan kayo masaya. Dahil sa galing dumipensa sa malalaking players sa 3-point line, si Jashly na-recruit at napabilang sa Colegio de San Juan de Letran Squires. Libre yung tuition fee, pagkain, yung mga allowance. Grade 11 na si Jashly at pangarap kumuha ng kursong culinary arts. Sa mga bata na nanonood dyan, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Sundin niyo lang yung pangarap niyo kung saan kayo masaya. Tumunod sa magulang niyo, pati lagi kayong mag-aral. At ang hardcourt hotties, TikTokeries na rin. Kagaya na lang ng binatang ito na pagkatira ng bola, sabay titig at pa-cute sa camera. Ang binata dito sa malaparaisong bayan ng El Nido sa Palawan nakatira na si Jeremiah Ong. Thankful po ko doon at mas napalakas ko na yung loob ko na mas galingan pa po. Ang pamilya ni Jeremiah into vlogging daw talaga. Kung siya nakikita pa, nagtatry na siya ng buhok. Naalala ko yung Jumong. At dahil taga El Nido sila, ang madalas nilang content, travel vlogs. 1, 2, 3, 4, 5! Jeremy! Pero si Jeremiah, hilig daw talagang mag-basketball.
na bonding din nila ng kanyang daddy Gio. Proud ako kay Gio kasi focus siya dun sa ginagawa niya. Tsaka makikita mo talaga na ginagalingan niya palagi sa lahat ng ginagawa niya sa buhay. Pag di po siya busy, nakikipaglaro po siya sa amin. Siya po yung kabady-body ko po. Mga tinuro po sa akin ni daddy na stay focused po talaga. Noon pa man, kilabot na raw talaga ng inter-school basketball competitions at city meet si Jeremiah, captain ball ng kanilang koponan at minsan na ring naging MVP o Most Valuable Player. Ang bahagi ng kita ni Jeremiah sa kanyang vlogs, itinutulong niya sa kanyang mga kaligan. Gusto ko po makatulong po sa kanila. Alit lang na bagay po yun. Kasi nakita ko rin po dun sa barangay po namin dun. Mga players po dun, grabe rin po dedicated nila sa laro. Ang inspirasyon ni Jeremiah sa kanyang paglalaro, ang kanya raw mismong fans. Meron din po nang nag-reach out. Nagbibigay po bago mag-start yung game. Mga bracelet, necklace, mga banyo. Sabihan po nila sa'yo na galingan mo. Isa sa masugid niyang taga-subaybay, ang kanyang kababayan sa El Nido, ang dalagitang ito. Kaya ang ating fanay, todo cheer! Ay, kuya! Pugi niyo! Wala siyang kamalay-malay na pagkatapos ng game, si Jeremiah magti 3 points naman sa kanyang puso. Binigyan siya ni Jeremiah ng bola, merch at jersey with autograph pa. Ang basketball hotties na ito sa puso ng kanilang mga tagahanga, laging panalo! Hindi matapos-tapos ang mga kwentong bayan tungkol sa itinuturing na mythical city ng Biringan sa Samar, kahit wala pa namang konkretong ebidensya. Bagamat sa linggong ito, may isa na naman di umanong kuha ng video call na makapagpapatotoo raw na ang mythical na syudad na ito, totoo? Mabanggit pa lang ang salitang Biringan, ang mga taga-Samar, ganito na ang reaksyon. Ba't pagpunhain niya? Pwede ka nang pupunhain yung atlo? Ang Biringan, kami marunong na kung saan. Ang maalamat na syudad kasi ng Biringan, pinaniniwala ang lugar ng mga engkanto. Sinasabi ring moderno, urban legend lang. Marami rin ang nagkwento na narating na nila ang misteryosong lugar o nakita ang mga engkantong nagmula rito. Pero wala namang konkretong patotoo kung talaga bang merong Biringan. Hanggang sa linggong ito, may nagpadala sa aming programa ng video na di umano malinaw na kuha ng Biringan City. Gandang gabi po. Pakita ko lang po yung nakita ng kaibigan ko from Samar, Biringan City. Litrato muna ang ipinakita, pero meron din daw siyang maipapakita na kuha nito sa video. Kinilabutan po talaga ako doon. Ang nakita ko po doon sa video, marami pong mga building na naglalakihan, tapos marami pong kumikislap na mga ilaw. Sa among nga nita ako pag kunin analyze, pamati ko mga suka din niya, Biringan siguro na klase. Pero yung waray man nila suka din nga kapawa. Sobrang mga ako po, sobrang ganda. Kinilabutan po ako. Di na po ako nakagalaw sa akin pwesto. Ang una ko taga pumasok sa isip, Biringan City po talaga yun. Nahanap na nga ba ang sinasabing Lost City of Biringan? Ang nagpadala ng mensahe sa aming programa, ang taga Muntinlupa na si Michael. Ang video ng di umano Biringan City, nakita niya sa post ng kanyang kapitbahay na napadaan daw sa bahaging yon ng Samar. Mga 6 p.m. po, nag-scroll po ako sa Facebook. Then may pumuka po ng attention ko doon, which is yung My Day ni Janro na po yung Biringan City. Na po sa story niya nung nakita ko po yung Biringan niyang Parsan yan. Hindi raw siya naniwala hanggang sa i-video call na nga siya ng kanyang kausap.
Kitang-kita ko po yung mga ilaw nun kasi naka-backcam po yung camera niya, tinutok niya po talaga doon. Then, medyo may kalayuan na pa pero sa lugar po na yun, sobrang dilim po talaga. Ang nakakuha ng video ng sinasabing Biringan City, ang pahinante ng truck na si John Rowe. Dapit hapon nito lang Enero. Habang nakasakay daw siya sa kanyang truck sa Roro, may napansin siyang kakaibang liwanag. Nag-travel po kami papuntang Samar Allen. Lagi na po ako nadaan doon. Yung araw na yun, ayun ko lang napansin na merong ganun palang syudad doon. Ang nakuha ng video ni John Rowe ng di umano Biringan, heto. Sa gitna ng dilim, makikitang may kung anong nagliliwanag. Pag-ikot ng barko sa magandang bundok, pinakita po ako sobrang liwanag na syudad na hindi ko po inaasahan at ngayon ko lang po nakita. Hanggang sa izinum niya ang video. At napansing patay sindi ang mga ilaw na parang nagsasayaw. Sobrang ganda po, napatulanan din po ako sa nakita ko. Kulay ginto po sa lahat, tataas ng building, para po silang advanced technology. Ang una ko talaga pumasok sa isip ko, Biringan City po talaga yun. Makalipas ang ilang minuto sa hindi malamang dahilan, ang ilaw ng sinasakyan nilang barko bigla raw namatay. Pati po yung sa barko, namatay din po. Nag-video call kami ni Michael bilang namatay yung signal namin. Parang ayaw rin magpakita sa kanya. Pagsapit ng pasado alas 6 ng gabi, si John Rowe muling nag-chat kay Michael para sabihing ang di umano Biringan City muling nagpakita. Sa sobrang excitement po namin, in-screenshot yung video call po namin na nandun po talaga yung sinasabi po nila na Biringan City. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Ang misteryosong mga ilaw tumagal daw ng halos kalahating oras. Walang halong hallucination po, walang balikmata, hindi po ako lang sa tulog. Basta ako, totoo sa sarili ko, nakita ko talaga siya. Pero saang bahagi nga ba ito nakuhanan ni John Rowe? Wala po ako pinagtanungan na kahit sino. Tansya ko lang po na nasa Katbalogan na po kami. Pumunta ang aming team sa Katbalogan City at doon nagtanong-tanong kung pamilyar ba sila sa video na nakuhanan ni John Rowe. Maray siguro kay di mga permayaan ni. Amo sa amo nga nita ako pag kunin analyze, pamati ko mga sukad niya, Biringan siguro na klase. Kukuan lang namin na istorya nila na may party nga daw na Lost City, Didi, party ng Katbalugan. Susunod, maalamat na mystical island ng Biringan City. Malinaw daw na na-videohan ng isang pahinante ng truck sa Samar. Kulay ginto po sa lahat, tataas ng building. Sobrang ganda po, para po silang advanced technology. Kinilabutan po ako. Hindi na po ako nakagalaw sa akin pwesto po. Ang una ko talaga pumasok sa isip ko, Biringan City po talaga yun. Nakuhanan daw niya sa bahagi ng Katbalogan City. Kaya nag-imbestiga ang aming team. Maray siguro kay di mga permayaan ni. Kukuan lang namin na istorya nila. May party nga daw na Lost City, Didi, party ng Katbalugan. Ang misteryo ng di umano Lost City of Biringan, bibigyang liwanag na. Hindi naman siya edited. Natural naman yung galaw. Amo sa amo nga nita ako pag kunin analyze, pamati ko mga sukad niya, Biringan siguro na klase. Ito na nga ba ang Lost City ng Biringan? Dito lang po yun sa ganon na ganon po. Susunod na. Sa kalagitnaan ng biyahe sa barko sa Samar ng pahinante ng truck na si John Rowe. Nito lang Enero, nagulat daw siya nung napansin ang nagliliwanag na parang syudad. Tansya ko lang po na nasa Katbalogan na po kami. Kulay ginto po sa lahat, tataas ng building. Sobrang ganda po, para po silang advanced technology. Kinilabutan po ako. Ang una ko talaga pumasok sa isip ko, Biringan City po talaga yun. Walang halong hallucination po, walang balikmata. Basta ako, magpapakita lang yun sa gustong pakitaan ng Biringan City. The idea ba parang Biringan City sa Samar really started around 1880s. It has created a tale of its own. Nagkakahalo-halo na yung folklore at saka history. In a sense, there are people na parang excited ng may Encanto world. The important thing there is that yung history talaga should be properly explained because that has not been published or properly explained yung history ng nangyari noon. Bakit nawala
yung maraming tao noon at saka bakit hinahanap pa sila. It's still a place where to find people who had been lost. Hindi ko po pinake yung video yun. Bahala po sila kung maniwala sila sa akin hindi. Basta alam ko sa sarili ko na tunay na nakita ko, nasa dalawang mata ko po mismo, nakita ko po talaga yun. Hindi po namin ginawa yun para lang po magkaroon ng attention. Ito kasi mga video, medyo mababa na kasi ang resolution na lang niya ay 320/640. Parang half na to ng pinakamababang HD which is 720. Hindi naman siya edited. Mukhang natural naman yung pagkakakuha sa kanya. Kumakapit lahat ng ilaw, yung bundok, yung dagat. Natural naman yung galaw. Kaya para mag-imbestiga, nagtungo ang aming team pa Catbalogan City kung saan daw na videohan ni John Roe ang sinasabing misteryosong mga ilaw. Sa amo nga nita ako pag kunin niya, analyze, pamati ko, suka din niya, biringan siguro niya klase. Pero yung waray man nila suka din niya kapawa. Kukuan lang namin na istorya nila na may party nga daw na Los City, didi, party ng Catbalogan. Pero walang ibang makapagtukoy kung saan ito. Waray siguro kay di mga permeyaan ni. Lagi na po ako nadaan doon. Yung araw na yun, ayun ko lang napansin, merong ganun palang syudad doon. Wala po ako pinagtanungan na kahit sino. Tansya ko lang po na nasa Catbalogan na po kami. Ang tingin ko kasi talaga dito is beachfront to. So may mga hotels, cell sites. Pwede rin merong mga barko na or bangka na may mga ilaw, yate. Isa sa mga possibilities kasi na itong video na to is nakunan sa ibang lugar. Hindi dun sa kung saan natin siya hinahanap. Pero wala ngang makapagturo kung saan sa Catbalogan ang umiilaw na istruktura. At may nakapagsabi sa amin na ang nakuha ng video ni John Roe matatagpuan daw sa bandang Batangas. Kaya nagtungo rin doon ang aming team. Dito lang po yan sa Gamay Papantari. Ganon na ganon po. Syempre nakikita po yan, tanawin po yan doon. At heto ang kanilang nakuhanan. Kamukha nga ng na-videohan ni John Roe. Ito pala'y isang petrochemical plant sa barangay Simlong sa Batangas City na nadadaanan din ng mga barko. Sa makatuwid, hindi ito ang Biringan City. Pag taga dito ka sa Batangas, lalo na din sa Libho, isang tingin pa lang, alam na planta. Dito lang po yan sa Gamay Papantari. Dahil nakasakay na po kasi ako ng barko, kitang-kita po kasi sa laot pagka dumadaan sa tapat po ng pabrika. Meron po ako masasabi kasi may pagkakakabit naman po sa picture. Tsaka sa video na nakuhanan ko. Pero pagkakaalala ko po nun, boundary po ako ng Catbalogan Samar. Wala naman pong planta ron. Okay na ako. Kung di mo talaga totoo yung Biringan o planta lang talagang Batangas yung nakita ko. Ang interes ng mga tao sa misteryoso at maalamat na syudad ng Biringan hanggat may ganitong pasulput-sulput pa ring mga kwento kahit hindi naman napapatunayang 100% totoo. Asahang hindi pa rin magdidilim kundi patuloy na magliliwanag. Tanda ng ating pagtanda ang pagputi ng ating buhok. Pero bakit si Lola Shoni, ang kanyang puting buhok, nagiging itim ulit kahit hindi naman siya nagtitina? Naku-conscious ka ba sa dumadami mong uban o puting buhok? Hindi nakakabata, no? Pero hindi yan problema ng isang lola sa Kamiling sa Tarlac dahil ang pumuti na niyang buhok sa hindi malamang dahilan, unti-unti naman daw ngayong umiitim. Tinutubuan daw siyang muli ng itim na buhok? Pwede pala yun? Ba't ganon? Anong nangyayari sa kanya? Ano ang ginagamit niyang shampoo o sabon? Inggit ako eh. Meet Hair Majesty, ang 72 anyos na si Lola Shoni. Mga ilang buwan pa lang napansin ko, parang umiitim yung buhok ko. Dati puting-puti yan eh. Sa unang tingin, puting-puti pa rin naman ang buhok ni Lola.
Pero kapag tinitigan ng malapitan ang bagong tubo niyang mga buhok sa kanyang anit, mapapansing itim na itim ang mga ito. Isang araw, pagtingin ko sa salamin, nakita ko yung buhok ko maitim na. Nagulat ako, dati maputi. Katakataka, lalo pat nasa lahi raw ni na Lola Shoni ang maagang pagputi ng buhok. Edad 40 na ako, may puti na akong buhok. Makati siya pag tumutubo. Naiinggit ako sa mga kaedad ko na walang puting buhok. Iisip ko talaga wala na, matanda na. Regular na shampoo lang din daw ang ginagamit niya. Ilang beses lang akong nagpakulay kasi nag-aanak ako ng kasal, yung pinapakulayan ako ng apo ko. Hanggang sa kalagitnaan ng video call ni Lola Shoni sa isa niyang anak, napansin ang tila bagong tubo niyang itim na buhok. Nagulat nga kami, dati as in puting-puti hanggang sa roots yung buhok niya. Ngayon may mga tumutubong itim-itim na. Nagtaka nga kami, madam, kasi sinubuan na talaga siya ng itim na buhok. Ang apo tuloy ni Lola na si Osang na siyang tagabunot ng mga puti niyang buhok, nanganganib na mawalan ngayon ng racket. Pagka nagpapabunot po siya, piso po isang uban. Pero yung binibigay lang po niya madalas, 5 piso po. Ngayon po na-block po yung buhok po ni Inang Shoni. Nasasayangan na po ako kasi wala na pong extra income para po may pambili po ng tinapay po yung mga anak ko. At mula rin daw nung muling tumubo ang itim na buhok ni Lola Shoni, may naramdaman din siyang kakaiba. Katawan ko, parang sumisigla. Dati, naglalakad lang ako, konting lakad lang, ang dali kong mapagod. Ngayon, nakita mo naman, kahit ako lang mag-isang nagano, mas naging aktibo ako. At ang kanyang asset, tila bumabalik din daw sa kanyang kabataan. Suso ko, nagkakalaman. Baka, parang may connection. Bakit ang tanda-tanda ko na tumitigas yung suso ko? Sa tingin ko, may connection yung pag-itim ng buhok ko sa pagsigla ko. At hindi lang daw si Lola Shoni ang tila pabaligtad na umitim ang buhok, pati na rin daw ang kanyang tiyahin, ang 78 anyos na si Lola Lourdes. Umiitim na rin yung buhok niya. Puting-puti. Yung makintab pang pagkaputi. Lumalakas din daw ang kanyang resistensya. Bumabalik yung pagkasigla ko. Masaya man sa mga pagbabago sa kanilang katawan at kalusugan, hindi pa rin daw nila maiwasang magtaka. Bakit ngayon parang talagang merong team na? Paano kaya? Wala akong maintenance, wala akong vitamin, wala talaga. At dito may ipinagtapat si Lola Shoni. Nagsimula raw ang lahat nung nito lang Abril, may sinimulan daw siyang inumin. Umpisa akong uminom ng yun ang umpisa na pansin na ganyan ang buhok ko Ano nga ba ang ininom ni Lola Shoni? Natagpuan na nga ba nila ang sinasabing Fountain of Youth? Parang himala talaga. Bumabata ba talaga ang dalawang lola? Ang paliwanag ng siyensya. Napaka-rare nito. It's a curious case, absolutely. Susunod na. Ang 72 anyos na si Lola Shoni at 78 anyos niyang tiyahin na si Lola Lourdes na parehong puting-puti na ang buhok. Bigla raw tinubuan sa anit ng itim na buhok at sa mga nagdududa, isinusumpa nila. Hindi raw sila nagtitina. Mga ilang buwan pa lang napansin ko, parang umiitim yung buhok ko. Dati puting-puti yan At may ibang parte pa raw ng kanilang katawan na tila bumabata rin. Suso ko, nagkakalaman. Bakit ang tanda-tanda ko na tumitigas yung suso ko? Sa tingin ko, may connection yung pag-itim ng buhok ko sa pagsigla ko. Hanggang may ipinagtapat na si Lola Shoni na may iniinom daw siya na sa kutob niya. Yun ang dahilan ng pag-itim ng kanyang buhok. Umpisa akong uminom ng gatas. Yun ang umpisa. Napansin na ganyan ang buhok ko Pero pag inom ng gatas lang ba talaga ang ugat kung bakit si Lola parang bumabata? Nitong Biyernes, si Lola Shoni ipinakonsulta ng aming team sa dermatologist. Yung melanocyte na sinasabi na nagpo-produce ng melanin which causes the pigmentation of the hair. Siyempre, tumatanda tayo, nasisira o kaya namamatay yung hair follicle natin. Thus,
nagpuproduce na siya ng mas konting melanin. Sa umpisa, grayish, silver, then later on, puting-puti na yung hair kasi walang-wala na siyang melanin. Lilinisan natin ang scalp ni Lola just to make sure na wala tayong mga pigments dito na naiwan na itim at nag-relieve ng shadow. So, yan siya. Okay, malinis naman yung scalp. It's clean, wala nang discoloration. Ang muling pagtubo ng itim na buhok ni Lola sa kabila ng kanyang edad, ayon sa doktor, talaga raw napakapambihira. Napaka-rare nito. Namamangha din ako kasi parang imposible. There's no way na yung puting buhok ay mangingitim pa. It's a curious case, absolutely. Wala naman siyang pinapahid, langis man lang, or ano, wala talaga. At nakita ko naman na talagang interspersed, kumbaga, na puti at saka black na hair. So may talagang tumutubong hair, chinek natin lahat physically. Wala man tayong alanganin na talaga siyang nagre-regrow yung black hair niya. Pero posible nga bang may kinalaman dito ang pag-inom niya ng gatas? Kape nga, sinasabi nila is a very good antioxidant na sinasabi nila na pampaitim nga ng buhok. Tapos yung milk naman is usually calcium at saka B-complex, which is talagang kailangan din yan sa pampapaitim ng buhok. Pero sa case ni Lola Shoni, hindi naman siya kasi nutritional deficiency. Sa age tsaka genetics na niya sa kanya. Wala namang dapat ikatakot si Lola Shoni kasi positive yung nangyayari sa kanya. Salamat na lang at sinabi ni Doktora, talaga hindi ako nakatulog. Wala daw akong dapat ikatakot dahil hindi naman daw ako. Wala namang masama sa pagputi ng buhok. Hindi nga ba tanda rin ito ng dunong? At diba sabi rin nila, age is just a number. Maraming paraan para mapanatili ang ating kabataan. Ang importante, hindi tayo tumatanda ng paurong. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.